Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Shiro Neko Project Zero Chronicle. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Ulilang walang pag-asa ay pinili para maging prinsipe ng mga demonyo. Ang mundo ay nahahati sa dalawang kaharian, ang kaharian ng puti na lumulutang sa langit at pinamumunuan ng reyna nito, at ang kaharian ng itim na nakatayo sa tigang na lupain sa ibaba at pinamumunuan ng hari ng kadiliman. Ang kwento ay nagsisimula noong ang reyna ng puting kaharian ay hinarap ang mga puwersa ng kadiliman upang protektahan ang rune kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, ang ating bida na hindi binanggit ang pangalan, kaya batang lalaki na lang ang itatawag natin sa kanya. Siya ay kumuha ng kanyang mga gamit para tumulong sa kanyang nayon. Biglang tumakbo ang isang taga-nayon na nagsasabing may mga demonyong nilalang na lumalapit sa nayon. Sa kadahilan ng iyon, hiniling ng mga matatanda sa batang lalaki na dalhin ang mga bata sa tuktok ng burol upang protektahan sila, upang ang mga matatanda ay makalaban sa mga halimaw. Habang dinadala ang mga bata sa bundok ay lumitaw ang isang halimaw na parang alupihan at inaatake sila. Sa kasamaang palad ay hindi makaharap ang bata sa halimaw dahil napakatigas ng balat ng nilalang, at hindi ito maputol ng kanyang espada. Ang halimaw na alupihan ay nagawang makapatay ng ilang mga bata ngunit ang batang lalaki ay nakapagligtas ng isa. Bagamat sa huli ang maliit na bata ay namatay mula sa lason ng alupihan. Nang bumalik ang batang lalaki sa kanyang nayon, nakita niyang ganap na nawasak na ang lugar, at ang lahat ng mga taga-nayon ay napatay sa pakikipaglaban sa mga halimaw ng kadiliman. Lumipas ang ilang araw, dumating ang isang lalaking nakasuot ng armor na tinatawag na Skir sa nayon kung saan niya nakilala ang batang lalaki. Tinanong niya ito kung may malapit na nayon, at sinagot niya na dati na mayroon, ngunit nawasak ito ng mga halimaw. Pagkatapos ay tinanong ni Skir ang bata kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi niya sa kanya na siya ay naguhukay ng mga libingan para sa mga patay na taga-nayon. Biglang bumagsak ang bata dahil sa pagod sa paghuhukay ng ilang araw. Nang makita iyon, sinabihan siya ni Skir na dapat siyang magpahinga at kumain. Sinabi sa kanya ng batang lalaki na wala siyang oras para doon. Gayunpaman si Skir ay kumuha ng isang tinapay at ibinigay ito sa batang lalaki, na walang pag-aalinlangan na kinuha ang tinapay at kinain ito. Pagkatapos ay pareho silang nagsimulang mag-usap. Sa panahon ng pag-uusap binanggit ng batang lalaki na para sa kanya, ang kaharian ng liwanag at kadiliman ay nabibilang sa parehong mundo, at kailangan nilang mapanatili upang mapanatili ang balanse ng planeta, na sinasabi din kay Skir na ang kanyang pinakamalaking nais ay para maging masaya ang lahat sa mundo. Sinabi sa kanya ni Skir na para makamit ang layuning ito kailangan niyang maging malakas. Binigyan niya siya ng espada at sinabihan siyang labanan siya. Sa panahon ng kanilang pag-aaway ay nagkomento ang bata na kahit mahirap ang kanyang layunin, gusto niyang baguhin ang kaharian upang ang mga inosente ay tumigil sa pagkamatay. Pagkarinig sa Skir na iyon ay sinabi sa kanya na kung gusto niyang gumawa ng tunay na pagbabago dapat siyang maging hari ng kadiliman. Inihayag ni Skir sa batang lalaki na siya ay isang kandidato para sa hari ng kadiliman, ngunit natalo pagkatapos ng ilang mga sagupaan sa kanilang mga espada. Ang batang lalaki ay nagawang maipabagsak ang espada ng Skir. Biglang bumagsak sa lupa ang Skir at nagkomento na malapit na siyang mamatay dahil nakaharap niya kamakailan ang hari ng kadiliman ngunit natalo, at lubhang nasugatan. Bago mamatay ay ibinigay niya sa bata ang kanyang espada at sinabi sa kanya na pumunta sa kabisera ng madilim na kaharian, at maghanap ng isang lalaki na tinatawag na Vales. Tinanggap niya ang alok at naglakbay sa madilim na kaharian, na may layuning maging susunod na hari ng kadiliman. Samantala sa kaharian ng puti, ang reyna, na tinatawag na Iris ay nakaharap laban sa ilang masasamang nilalang. Sa panahon ng labanan, ang reyna ay humihiram ng lakas mula sa parent rune na isang mahiwagang artifact, na walang limitasyong pinagmumulan ng kapangyarihan, at nagtagumpay na talunin ang mga nilalang ng kadiliman. Ngunit sa kasamaang palad ang mga halimaw ay agad na nabuhay at nagsimulang umatake. Dumating ang isang lalaki, tinatawag na Fuse, na commander ng hukbo ng reyna at tinulungan siya at nagawa nilang talunin ang mga ito. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang batang lalaki sa kabisera ng itim na kaharian at nahanap si Vales. Tinanong ni Vales ang batang lalaki kung saan niya nakuha ang espada, at sinagot niya na ang taong nagbigay sa kanya ng espada ay patay na. Agad siyang inatake ni Vales, na pagtantong hindi niya ito ginagawa.
Nang gabi ring iyon ang puting kaharian ay inaatake ng isang halimaw na tinatawag na bola, isang may pakpak na nilalang na natatakpan ng armor. Si Iris ay agad na umalis sa kastilyo upang harapin ang halimaw, nawasak ni bola ang ilang mga gusali, pagkatapos ay ang hari ng mga duwende na tinatawag na Alantia ay ginamit ang kanyang mahika upang atakehin si bola, ngunit hindi niya magawang magdulot ng anumang pinsala. Nawalan ng pag-asa, inihanda ni Alantia ang kanyang sarili para sa kamatayan, ngunit biglang dumating si Reyna Iris upang iligtas at nilabanan si bola. Sa kanilang laban ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang gamitin ang kanyang mahika kay bola, ngunit hindi pa rin ito sapat para sa dakilang halimaw. Nalulula sa sitwasyon ay nais ni Iris na gamitin ang kapangyarihan ng Parent Rune, ngunit binalaan siya ni Alantia na huwag gamitin ito dahil ito ay magiging sanhi ng rune na maging hindi matatag, at sa huli ay magdulot ng isang sakuna. Nang mapagtantong hindi siya kayang labanan ni Iris, ay nadismaya si bola at umalis sa laban. Ilang araw pagkatapos ng labanan, ang isang batang babae na tinatawag na Groza, ay ginalugad ang madilim na kaharian kasama ang kanyang mga escort. Bigla silang inatake ng ilang halimaw at ginamit niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan para talunin sila. Gayunpaman ang isa sa mga halimaw ay nakaligtas at palihim na inaatake siya mula sa likuran. Ang batang lalaki ay namamahala upang patayin ang halimaw kaya nailigtas ang kanyang buhay. Nagpasalamat siya sa kanya at tinanong kung sino siya, at sumagot siya na siya ay kandidato para sa trono ng kadiliman. Iniimbitahan ni Groza ang batang lalaki sa isang bar upang makipag-chat. Habang nag-uusap ay inanyayahan niya itong makipagkumpetensya sa iba pang mga kahalili. Dahil kung siya ay mapupursige ang kanyang sarili bilang numero 1 kahalili, siya ay bibigyan ng dakilang itim na espada, at kikilalanin ng lahat bilang ang karapat-dapat na prinsipe ng kadiliman at kahalili ng hari. Tinanggap ng batang lalaki ang alok at umalis para sa kompetisyon makalipas ang ilang araw. Bago umalis ay tinanong niya si Vales kung manonood siya ng tournament. Sinabi sa kanya ni Vales na hindi dahil kailangan niyang alagaan ang hari, at bigyan siya ng mga salita ng pampatibay loob. Nang marinig ito ay nagpasalamat ang bata sa kanya at umalis para sa kompetisyon. Sa arena ng kompetisyon ay ipinaliwanag ni Groza ang mga patakaran ng paligsahan, at kung paano manalo. Ang unang round ay binubuo ng kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw, at kung sino ang manalo sa unang round ay uusad sa ikalawang round, at ang mananalo sa paligsahan ay bibigyan ng maalamat na itim na espada. Pagkatapos niyang magpaliwanag, nagsimula ang paligsahan. Hindi nagtagal matapos na manalo ang batang lalaki sa unang round, at maabot ang finals. Sa finals ay makakalaban niya ang isang batang lalaki, na tinatawag na Adele. Pagkatapos magpahinga ay nagpatuloy sila sa kompetisyon, at pagkatapos ng ilang matinding labanan ay nanalo ang batang lalaki sa laban at ginawaran ng maalamat na itim na espada, at itinuring na kahalili sa trono ng kadiliman. Pagkatapos ng paligsahan ay nakilala ni Vales ang batang lalaki at binabati siya sa kanyang pagkapanalo sa paligsahan. Pagkatapos niyang batiin ay binibigyan niya ito ng isang napakahalagang misyon. Isang gawain na tanging ang madilim na prinsipe ang maaaring magampanan. Ang misyon ay maghatid ng liham sa Reyna ng Liwanag. Tinatanggap niya ang gawain at sasamahan niya sina Adele at Groza. Kinabukasan ay naglakbay si Adele at ang batang lalaki sa kaharian ng liwanag gamit ang isang mahiwagang barko. Pagdating sa isang kabalyero na tinatawag na Fuse ay tinatanggap sila ngunit kumikilos sa isang pag-alit na paraan patungo sa kanila. Ngunit si Adele bilang isang magaling na nagsasalita ay gumagamit ng kanyang mga kakayahan upang pakalmeyan ang mga bagay-bagay, na ang sitwasyon ay hindi gaanong panahunan. Si Adele ay humiling kay Fuse na dalhin sila sa Reyna upang maghatid ng isang liham na ipinadala mula sa kanilang hari. Naghinala si Fuse sa kanila ngunit nagpasya pa rin na gabayan sila sa Reyna. Tinanggap sila ng Reyna at tinanggap ang sulat. Sa loob ng sulat ay ipinahayag na ang hari ng kadiliman ay gustong makipag-alyansa sa Reyna upang talunin si Bola. Hindi alam ng Reyna kung tatanggapin ang alyansa dahil wala siyang tiwala sa hari ng kadiliman. Dahil doon ay humihingi ang Reyna ng ilang oras upang pag-isipan ito. Kinabukasan ay nagkita sila ng Reyna sa kanyang palasyo. Tinanong niya ang bata kung bakit magiging mabuti para sa kanila ang isang alyansa, at sumagot siya na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig, at makakatulong sa pagliligtas ng maraming buhay. Pagkarinig sa kanyang tugon ay tinanggap niya ang kasunduan, kaya nagsanib puwersa ang kaharian ng liwanag at ang kaharian ng kadiliman upang talunin si Bola.
Kinabukasan ang Reyna ng Liwanag ay tumungo sa kaharian ng kadiliman upang tulungan sila. Samantala ang hukbo ng itim na kaharian ay naghahanda para sa labanan, ngunit habang naghihintay kay Bola ay bigla siyang lumitaw ng di nila namamalayan at nagsimulang magdulot ng kalituhan. Ibinibigay ng maitim na hukbo ang kanilang lahat para harapin ang halimaw, ngunit hindi pa rin ito mapigilan kaya sa kasamaang palad ay natalo sila. Na nag-iwan lamang ng Vales at Groza sa larangan ng digmaan, at malapit nang patayin si Bola. Gayunpaman ang hari ng kadiliman ay namamahala upang iligtas sila sa tamang oras, si Bola at ang hari ay nagsimulang maglaban, ngunit dahil sa hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ni Bola, ang hari ng kadiliman ay walang nagawang pinsala sa kanya. Noong malapit nang matalo ang hari ng kadiliman ay lumitaw ang Reyna ng Liwanag at ginamit ang kanyang mahika upang pigilan si Bola, at nagawa nilang itatak siya sa isang bulkan. Pagkatapos ng labanan ay ipinadala si Groza ni Vales upang maghatid ng panibagong sulat sa Reyna. Inihatid niya ang liham, at sa loob nito ay natuklasan namin na ang hari ng kadiliman ay gustong palawigin ang kanilang alyansa, kahit man lang hanggang sa pareho silang makabangon mula sa labanan laban kay Bola. Sa kanilang pagbabalik sa kaharian ng itim, si Adel ay nagsimulang kumilos ng kakaiba at sinubukang patayin ang Reyna, ngunit pinutol siya ng batang lalaki sa tamang oras upang iligtas ang kanyang buhay. Sa galit sa nangyari, inaresto ni Fuse ang batang lalaki dahil sa pagbabalak na patayin ang Reyna. Walang choice si Groza kundi iwan siya at bumalik sa kanilang kaharian. Habang nasa kulungan ay binisita ng isang puting pusa ang batang lalaki, at tinulungan siyang makatakas. Ang puting pusa ay nahayag bilang Reyna, matapos bumalik sa kanyang anyong tao. Nagpalitan sila ng mga salita at nangakong gagawing mapayapa at mas magandang tirahan ang kanilang mundo. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang tangkang pagpatay sa Reyna, naghanda sila para sa digmaan laban sa kaharian ng itim. Sa panahon ng kanilang paghahanda para sa digmaan, si Fuse ay naglalayong maghanap ng lunas para sa Reyna, upang maibalik ang kanyang magic core matapos itong maubos sa kanyang pakikipaglaban kay Bola. Samantala sa kaharian ng kadiliman, ang batang lalaki ay nagsimulang magsanay kasama si Vales at tinanong siya kung ano ang kanyang pakiramdam tungkol sa paparating na digmaan sa puting kaharian. Nasinagot niya na wala silang magagawa tungkol dito, naputol ang kanilang pag-uusap nang tumakbo si Groza na may dalang mensahe mula sa hari, na nagsasabing gusto niyang pumunta siya at ang bata at talunin ang isang halimaw na maaaring magdulot ng problema para sa kanilang kaharian. Umalis silang dalawa patungo sa lugar kung saan maaaring naroon ang inaakalang halimaw, at matapos na patayin ang ilang mahihinang halimaw at pababayaan ang kanilang bantay na si Groza ay biglang inatake ng isang dambuhalang halimaw na parang bubuyog at nadulas sa isang malalim na butas. Buti na lang at naligtas siya ng binata, ngunit ngayon ay nakaipit na sila sa loob ng butas. Biglang lumitaw ang isang higanteng halimaw at umatake sa kanila, napatunayang malakas ang halimaw ngunit sa huli ay natalo ang halimaw. Samantala sa puting kaharian, sila ay sinasalakay ng madilim na hukbo ng kaharian. Nang makitang ang kanyang kaharian ay nawasak, ginamit niya ang kanyang huling mahiwagang lakas upang lumikha ng isang barrier upang protektahan ang kanyang kaharian. Bilang isang resulta, siya ay bumagsak at nasa bingit ng kamatayan. Si Fuse bumalik sa tamang oras na may lunas upang iligtas ang buhay ng Reyna at ibalik ang kanyang kapangyarihan at magic core. Hindi nagtagal ay nakabawi siya at pinamunuan ng isang kontra-atake laban sa mga puwersa ng kaaway. Sa gitna ng babel ay sa wakas ay nagpakita ang hari ng kadiliman at nilapitan ng Reyna ng puti. Nagpalitan sila ng ilang mga salita at pagkatapos ay nagsimulang labanan ito. Ang hari ng kadiliman ay namamahala upang makakuha ng mataas na kamay sa kanilang laban. Samantala sa kaharian ng itim ang batang lalaki ay nakikipaglaban kay Adel, na kahit papaano ay muling nabuhay at ngayon ay kanyang kaaway. Nagpalitan sila ng mga sagupaan at ang batang lalaki ay nagtatapos sa pag-usbong na matagumpay. Bago mamatay ay sinabi niya sa binata na idea ng hari na ilayo siya sa lugar ng digmaan, upang maisakatuparan nila ang kanilang planong patayin ang Reyna. Nang marinig ito ng batang lalaki, sumugod siya sa kaharian ng puti, ngunit huli na ang lahat para iligtas ang Reyna na sumuko matapos mapagtantong hindi niya kayang talunin ang hari ng kadiliman. Kaya inactivate niya ang parent rune na self-destructive mode at isinakripisyo ang sarili para selyuhan ang hari ng kadiliman. Sa gayon ay lumilikha ng pagkakataon para sa batang lalaki na patayin ang hari, at ito ang nagtatapos sa anime.
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kung nagustuhan mo at i-on ang notification bell para hindi ka na makaligtaan ng isa pang video hanggang sa susunod nating pagkikita. Ingat!